Saan ba nagmula si Dr. Rizal, ano? So, ito ay ibang approach naman natin 'to para talagang maunawaan natin na hindi flag of China ancestry ang flag ng Pilipinas, ano? O hindi ito flag ng bayan ng Cavite o flag ng bayan ng Laguna, ano? Na ginawa ng Chinese sa Hong Kong o ginawa ng Inchik para sa kanilang state of China ancestry. Kasi ang gusto ni Dr. nitong mga Inchik ay si Dr. Rizal ay angkinin, no? At gawing province na lang ang Pilipinas ng China ancestry dahil pinalalabas nila na ang founding father ng Pilipinas ay ang ancestry of Chinese, ano? So nakita natin yung mga ancestry of Chinese, nandito sila, ano? So at sila ay mga professor on Rizal study, ano? Si Juma Sison, professor on Rizal study, nagturo yan sa Lyceum, at nagturo sa University of the Philippines. Naging estudyante niya si Duterte, isang Fujian Chinese. At yung anak niya ay German Fujian Chinese at na-brainwash na nitong Inchik na to. At ito naman si author ng Unification of Pacific Islands. Ano? Yun ay yung gagawing ebidensya nila na totoo ang Nine Dash Line. Ano? Si Wenceslao Q. Bensons ay isang Chinese witchcraft historians at ka-teamwork niya ito si Diosdado Macapagal, ano? Okay? So, yun yung sinasabing gusto nila na i-process na totoo ang sinasabing ah, new nationalism, ano? So, yung new nationalism na yan ay inimbento yan ah, ni Wenceslao Q. Bensons, ano? So, si Wenceslao Q. Bensons ay father of activism, ano? So, bakit mayroong mga rally-rally, ano? Ay dahil sa kay Wenceslao Q. Bensons at ayan ay Fujian Chinese din, ano? Dahil wala namang inventor ng history ng Pilipinas kundi mga Fujian Chinese kasi inimbento nila na ang founding father ng Pilipinas ay galing sa province of Fujian, ano? So ito, kasi ah yung sinasabing ancestor ng China, ano? Ang founding father ng Pilipinas, ano? Okay, so diyan na kumalat yung fake history, ano? At yan ay taga Laguna, ano? Binyan or Calamba, ano? Yan si Kiyenan, ano? Siya ang nire-recognize na founding father ng Pilipinas at bayani, ano? Ng Pilipinas. So gusto nila gawing utak ng himagsikan itong si Domingo Lamco, ano? Okay, so lilit-litan natin 'to. Ito si Domingo Lamco at siya daw yung sinasabing founding father ng Pilipinas. At ito naman si General Yepe, ano? Yung sinasabi niyan ni Xi Jinping, ano? Si General Yepe, no? So, si General Yepe ay kaibigan ni Cory Aquino. Okay? Si Cory Aquino ay asawa naman siya ni Cory Aquino. Si Cory Aquino, okay, ito kasi yung sinasabi ni Xi Jinping na proud name to be remembered, ano? So, dapat natin na maipaliwanag kung ano yung mga proud names na yan, ano? So, itong sinasabi ni Xi Jinping na founding father of the Philippines ay si Domingo Lamco. So, pinalalabas niya nitong si Xi Jinping
na si Domingo Lamco ang founding father ng Pilipinas. Okay? So, pinalalabas niya na sila ang utak ng himagsikan o Philippine Revolution. Ano? So, ngayon, yung sinasabi naman ni Xi Jinping na si General Yepe, ito yan. Okay? Si General Yepe. Okay? Yung sinasabi niya na si Dr. Jose Rizal, ito. Okay? General Yepe ay kaibigan ni Cory Aquino. Okay? Si Cory Aquino, asawa ni Ninoy Aquino. Na si Ninoy Aquino ay ginawang bayani, itinulad kay Rizal. Ano? So, ibig sabihin, si Ninoy Aquino, saka si General Yepe, yung ancestors nila, ang founding father daw ng Pilipinas. At si Dr. Rizal daw at si General Yepe ay pinanganak sa Pilipinas for founding of New China. Kaya, ang gusto nila, yung Pilipinas ay gawing New China. Ano? At ang gusto ng Communist Party of China ay ang kilalanin natin si Jose Rizal at ang kanyang mga magulang ay sa province ng China. So ang gusto nila mangyari ay gawing state of China ancestry ang Pilipinas. Walang bansang Pilipinas. Okay, kaya nga tinatawag daw natin na bayan natin ang Pilipinas, no? At yan din ang dahilan kung bakit ang mga ito ay binago nila yung 1973 Constitution, ano? So, binura itong si Aquino naman, si Cory Aquino, yung kanyang mga katrupang Fujian Mafia, ano, binura niya yung, sa Article 1, ano, yung nationality ni Dr. C. Rizal o ng Pilipino, ano, ginawa niyang language galing sa Austronesian, ano. So, yung mga namimiki ng history ay ganyang gumawa ng kanilang history, kaya mayroong 9 dash line, ano. So, tinanggal niya yung historic rights and legal title of the Philippines or belonging to the Philippines sa teritoryo. Wala na daw teritoryo ang Pilipinas kasi lahat daw ng history ng legal na titulo ay dapat burahin. Kaya binura nila, wala ka na makita doon sa 1987 Constitution kasi yung historic rights and legal title ng Pilipinas ay ginawa nilang historic rights and legal title ng Chinese ancestry. Okay? Para maitayo yung New China, ano? Yun yung sinasabing New China. So, yung Pilipinas, pinalitan ng history of Chinese ancestry. So, ganyan ang nangyari, ano? So, ibig sabihin ang pinaprocess nito ay totoo ang 9 dash line, ano? Kasi ang Pilipinas nga, China. Okay? So, kung ang Pilipinas ay China, no? Paano nangyari? So, nangyari yan dahil dito kay Diosdado Macapagal at dito kay Winslow Cuvinsons. At may isa pa, yung isang anak niya, na si Gloria. At isa pa si Dick Gordon, Yun yung makikita mo sa Wenceslao Cuvinsons Shrine. Pati itong si Tan Sri Ismail Hussein, Okay? Na ang ibig nila sabihin ay magkaroon daw ng new nationalism ang Pilipino. So, anong nationalism yun, So, ito ay tungkol sa sulat naman. Ito naman ay yung sinasabing father of activism, si Wenceslao Cuvinson. Dito na papasok si Wenceslao Cuvinson, Okay, so ito na yun. Mulang 1910, pinanganak siya. Umabot ng hanggang 1935 daw siya at kasama siya sa gumawa ng Constitutional Convention, So, ang ginawa niya, binura muna niya yung pangalan ng bayan ng Indan sa lupain ng Pilipinas at pinalitan niya ng bayan ng Binsons. Okay?
So dito na natin sisibakin itong inchik na itong si Winslow Q. Benson, ano, na hindi mo pwedeng sabihin na ang Pilipino, hindi pwedeng sabihin ni Winslow Q. Benson na ang Pilipino ay may bagong nationality kasi ang gusto nilang burahin dito ay yung Filipino nation, ano. Kaya ang binubura niya yung history ng 6 million Filipino population noong 1896, ano. Kasi gusto niya integrate yung population of China at saka population of Malaysia kasi ang mukha ng okay, Malaysia Irredenta kasi siya ang nagsabi na kinakailangan daw na magkaroon ng ipanganak ang bagong nationalism. So ang ginawa niya ay binura niya yung pangalan ng Indan, bayan ng lupain ng Pilipinas. Binura niya ang lupain ng Pilipinas diyan sa Camarines Norte na lupain ng bayan ng Indan, ano. Dahil lang gusto niyang i-introduce ay new nationalism, ano. Okay. So ang gusto niya ay maging Malay, ano. Sabi niya dito, siya daw ay nanalo ng Quezon Gold Medal in Oratory for his piece, Malaysia Irredenta, ano. Kaya didiscuss natin yung Malaysia Irredenta, where he expounded his dream na nangarap naman siya of a unified Malaysian people. So gusto niya na ang Pilipino maging Malaysian people. So ang buburahin niya ay yung Young Filipino Nation, ano. Papalitan niya ng Malaysian nationality. Kasi ang gusto nilang mabuo dito yung 9-dash line, ano. Okay? So gusto niya na okay, i-highlight natin. Okay, yun na yung Malaysia Irredenta, ano. Irredenta. So yan ay unified dream, ito pangarap niya. Okay? Na magkaroon ng unified empire ang Malaysian, ano. So maganda siguro lagyan natin ng ano, parang malabo, ano. So ito na lang line. Ang gusto niya ay magkaroon ng Malaysia Irredenta. So yan ang Malaysia Irredenta, isang mapa yan, ano, na napakalaki, no. Na ang tawag doon ay Unified Empire of Malaysian, ano. Okay, so mas maganda yata ayusin natin, ano. Okay, square. Gusto niya ay Malaysia Irredenta. Ayun ay people, ano, in the Pacific. Okay. He advocated for the adoption of common language. Malay ang magiging language, ano. So gusto niya yung mga taga Bicol magsalita ng Malay. Okay? At yung Pilipino magkaroon ng Malaysian nationality, ano. So yun ang dahilan kung bakit itong si si Mr. Tan, Fujian Chinese din ito, Sri Ismail Hussein ay pumunta sa Pilipinas, ano. At yung kanyang pangalan iniligay ng isang aktivistang makabayan na fraternity nitong si ah, Wenceslao Q. Benson diyan sa University of the Philippines, ano, na pasalamatan itong tumanaw ng utang na loob dahil kung wala ang Malaysia, kung wala itong si Wenceslao Q. Benson, wala ang Malaysia. So ibig sabihin, ang nagtatag ng Malaysia ay si Wenceslao Q. Benson.
So ito naman, Malaysia, kailan lamang ay ninanakaw niya ang Malaysian government ang Balabac Island. Diyan sa baba ng Palawan, kasama ang Palawan. Ano? At inaangkin din ng China ang Palawan. So sa makatuwid ay kinukunik nila na ang founding father ng Malaysia, pati Palawan at Balabac ay isang Chinese. So ang tinuturo ni Xi Jinping dito ay si Wenceslao Q-Bensons, ang utak ng Nine Dash Line. Ano? So ngayon, ano bang istorya ng Malaysia Erdenta? Ipapakita natin, ano? Okay? So tingnan natin dito sa, okay, ito yung Malaysia Erdenta, ano? Okay. Ang Malaysia Erdenta ay ito. Okay. Ito pong nakikita nyong square na ito. Yan. Ito yung Malaysia Erdenta. Ano? Makikita nyo yan, ano, doon sa Wenceslao Q-Benson Shrine, ano, sa Camarines Norte, ano. So ang Malaysia ay ito. Okay? So ang gusto nila ito Malaysia na rin 'to. Malaysia rin ito hanggang dito sa buong Pilipinas, Malaysia, ano. At magkais daw yung Pacific Island para suportahan yung paniniwala nitong buang na 'to, no, na si Wenceslao Q-Bensons. Ito yung si Wenceslao Q-Bensons. So gusto naman niya si Rizal daw ay ang ancestor daw ni Rizal, founding father ng Philippines. Ito naman si Wenceslao Q-Bensons, founding father ng Pacific Islands. At siya, itong Malaysian Chinese na ito, si Tan Sri Ismail Hussein, siya naman nag-iimbento ng history ng Pacific Islands. So yung communism, gusto niya, gawing communism ito through Malay. Ano, magsalita daw ng Malay, ano. Di ba sabi niya doon sa magsalita ng Malay? Doon sa aklat niya. Balikan ulit natin aklat niya. Sabi niya, okay, Unified Empire. Aha. He won the Quezon Gold Medal in Oratory for a Peace, Malaysia Erdenta, where he expounded his dream of unified empire of Malaysian people in the Pacific. Ano? He advocated for adoption of a common language, Malay. So dito, yung Malay ay hindi language. Ano? Sabi ni Dr. Rosie Rizal, ang Malay ay race, hindi common language. Ano? The Philippine races is like all Malay. So yung Malay ay isang race, hindi naman language. Kaya bubuo itong si Wenceslao Q-Bensons, ano? Ang Malay, sabi ni Dr. Rosie Rizal, ay hindi isang language. Yung kamangmangan talaga, ano? So, ilagay natin dito, ano? Yung Malay, para dito, kay Winslow Q. Winsons, ay common language ng Malay, no? Okay? Ang Malay ay hindi mo pwedeng gawing language. Yan ay race of people, may iba't ibang lingwahe yan, ano? May iba't ibang salita yan, dugo yan, race, no? Para mapag-iisa ang Malay, napakaraming language niyan. Kaya puro kalokohan yan. Ang Philippine ay mayroong race, ano? Katulad din ng race ng Malay. So ibig sabihin, kung may mga race ang Pilipino, ibig sabihin may mga races din ang Malay, ano? At ang Malay ay tulad sa races ng Pilipinas.
Ang race ang pinag-uusapan, hindi language, ano? Kaya natin sinasabi na ang Pilipino ay race, ano? Hindi language, ano? So, ang Pilipino ay hindi siya isang language, ano? Ang Pilipino, sabi ni Dr. Rizal, ay may dugo. Okay? Kaya hindi mo pwedeng isama yan sa language ang Pilipino, ano? Ang Pilipino ay isang race sa Pilipinas. Bakit race, ano, ang Pilipino? Filipino is not a language, it's a race, ano? Dahil sinasabi ni Dr. Rizal na ang Pilipino ay isang citizen. Ano, citizen? Ang Pilipino ay isang citizen. Ang Pilipino ay isang tao. Okay? At siya ay may dugo. Okay? Na kanyang pwedeng i-sacrifice para idepensahan ang kanyang lupain ng kanyang mga ninuno. Ano? So, maliwanag, ulitin natin. Ang Pilipino ay citizen, siya ay tao, at siya ay may dugo na kaya niyang i-sacrifice para proteksyonan o ipagtanggol ang lupain ng kanilang mga magulang sa Pilipinas, ano? So sila yung race ng Pilipinas. Ang race ng Pilipinas ay tao, sila ay Pilipino, sila ay citizen, sila ay kayang mag-sacrifice ng kanilang dugo upang ipagtanggol ang lupain ng kanilang mga magulang, ano? Okay? So mali ang history na binubuo nitong Malaysia Erdenta, ano? Ang Chinese, ang Fujian Chinese ay naglakbay sila galing sa Fujian at founding father daw ng Pilipinas. So mula nang pinanganak ito sa Laguna at ito ay pinanganak naman sa Cavite, kung ano-anong iniimbento nila na ang Pilipinas ay bayan ng province of ancestry of China. Ito naman si Domingo Lam, kung inimbento naman niya ang mga Fujian fraternity nila na sila ay magawa ng Malaysia Erdenta. Ang Malaysia Erdenta, ang founding father ng Malaysia Erdenta ay itong si Wenceslao Cubinsons, si si tatay niya ni itong tatlong to. Okay? Ito si, yan, yung tatlong yan. Yan, apat na yan. Okay? Si Dick Gordon, makikita mo yan doon, nandoon sa Wenceslao Cubinsons. Itong si Diosdado Macapagal, itong si Wenceslao Cubinsons, of course, nasa loob ng bahay niya. At itong si Mr. Tan Sri Ismail Hussein. Okay? At ito naman ang nagsabi doon sa Shanghai, itong anak ni, ano, na kinakailangan magkaroon ng twinning of city. Ano? So, i-duplicate nila ang mga city rate sa buong Pilipinas dahil gagawin nga tayong Malay Empire, ano? Okay? So, yan yung sinasabi, ang tao, ang bayan, ano? So, ganun ang setup nila, ano? So, pinaliwanag natin na ang Pilipino ay hindi Austronesian language. Hindi rin naman siya Malay language, ano? Sabi ni Rizal, ang Pilipino ay tao, citizens, may dugo, nagtatanggol para sa kanyang lupain ng ating mga magulang. Kaya ang Pilipinas ay lupain ng ating mga magulang dahil ang sinasabi niyang races ay race ng mga Pilipino. Ano? So ngayon yung race ng mga Pilipino na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano, ay yung tinatawag niya na Young Filipino Nation, ano, noong 1896.
Okay, so yung Filipino nation noong 1896, sila yung race ng Pilipino, ano. Ang tawag nila ay mga tao yan, kaya hindi pwedeng gawing language, ano. The Philippine race are men, no? They are citizen, they have blood, no? So ngayon, iba yan sa Malaysia o iba yan sa Chinese, ano? At yung Pilipino ay, alam natin, maraming beses sinasabi na yan ay 6 million, ano? Yung race ng Philippines ay 6 million, ano? Okay. Yung 6 billion ay yung Filipino nation, nandun yung race nila sa loob ng Pilipinas, ano? Sila ay tao, sila ay citizen, okay? Sila ay may dugo, ano? Kaya hindi pwedeng gawing language ng Malay. Hindi pwedeng i-convert ng Malaysia Erdenta ang Pilipinas, ano? So, yung Malaysia Erdenta, papakita natin, ano? So, yung mga kalokohan nito ni Wenceslao Q. Vinces, inchik na ito. So, yun yung Malaysia Erdenta. Actually, yun yung 9 dash line, ano? Okay? So, ang shared history daw, ano? Akala nila yun ang history. So, yung sinasabi ni Dr. C. Rizal dito, ano? Ay, ang mga Pilipino, ano? Yang Filipino nation, ano? Ay inhabitant. Hindi siya pwedeng maging language, ano? Ang Pilipino ay inhabitant ng Pilipinas, ng isang bansa, ano? So, hindi mo pwede sabihin na yung Pilipino ay language kasi nga inhabitant na nga sila. Ano? Okay? Yung Filipino nation ay inhabitant ng isang bansa ng Pilipinas. So, paano mo sasabihin na sila ay language of Malay or language of Austronesian? Ano? Hindi naman pwedeng ang Malay, ano, ay 6 million language na inhabitant sa Pilipinas. So may mali ang history ng mga witchcraft historian, ano. So dati masasabi, ang Pilipino ay isang pamilya dahil alam natin may dugo, di ba? Ang pamilya ay isang pamilya, okay? Merong may ina at may ama, okay? At meron pa yang elders, ano? So yung mga Inchik, walang elders, ano, sa Pilipinas. Dahil ang elders nila nasa China, ano. So, ayusin natin dito yung direksyon ng history ng Inchik. Kasi hindi pwedeng maghalo-halo, ano. Okay, so yung mga Inchik na yan, ay Inchik lang talaga. So, i-clear natin yung ano. Kasi hindi sila pwedeng iba yung kanilang sinasabing kasaysayan, ano. Malayo doon sa sinasabi ng ating bayaning Pilipino.
Okay, ang Pilipino ay mayroong sinasabing elders. Hindi, ito ay blue din. Okay, blue. So, yung young Filipino ay may elders at ang tawag dun ay sa elders nila ay okay, yun, grandparents, ano? Okay? So, yung grandparents nila may mga generations at yun ay yung 6 million, ano? Na pwedeng baguhin. Ganon, no? Okay. At yung, yun ang tinatawag na inhabitant, ano? Yun ang sinasabi nating Pilipino. Okay, so, okay. So, yung Pilipino na yan, okay, so yan ang ating history, ano? Yung Young Filipino Nations na 6 million Pilipino noong 1896, ano, ay hindi Malaysia, hindi Chinese, ano? Okay, yung Young Filipino Nation noong 1896 ay 6 million Pilipino. At meron silang tinatawag na elders. Okay? At yung elders nilang yun ay tinatawag nilang grandparents. Ano? At yung generations ng grandparents, ano, nila, of course, pamilya nila. Kasi kasama sila doon sa 6 million at sila ay yung mother nila, yung father nila, ano, yung mga sinasabi natin na countrymen, ano? Okay? Okay. So, ang countrymen ni Dr. Jose Rizal, of course, ay 6 million Pilipino, 6 million Pilipino noong 1896. So, babalik at babalik din doon, ano? At yung countrymen ni Dr. Jose Rizal ay nangihingi ng independence, ano? Okay? Yung countryman ni Dr. Jose Rizal ay 6 million na nangihingi ng independence. No? Yung countryman niya ay Filipino nation ay nakatira lamang sa hindi sa Malaysia o sa China, no? Hindi sila nakatira sa Laguna. Okay. So, yun ang ating flag, ano? So, ang ating flag ay hindi pwedeng haluan ng Malaysia o dugo ng Inchik, ano? Talagang Philippine language lang, ano? At ang Philippine language na national language natin dapat ay Tagalog, hindi Pilipino kasi ang Pilipino ay citizenship, nationality, ano? May pinagmulan, hindi sila galing sa alphabet, hindi sila galing sa phonetic alphabet, no? Sinasabi ni Dr. Rizal ay meron silang dugo, isa siyang citizenship, isa siyang tao, no? 'Yun ang Pilipino, no?
So, ang Pilipino ay race, hindi siya puwedeng, palipat-lipat na galing sa Austronesia o galing sa province of China, ano. Ang Pilipino ay inhabitant sa Pilipinas, sila ay citizenship, sila ay may dugo at tagapagtanggol ng kanilang lupain ng bansang Pilipinas, ano. Sila ay 6,000,000, sila yung countryman ni Dr. Jose Rizal, sila ay merong mga magulang na nakatatanda at yun yung grandparents nila, okey? Sila ay may pamilya, may mother. So, ang Pilipino ay hindi isang Malay, ano, okey? Kasi 6,000,000 lang nakatira sa Pilipinas, ano, at iisa lang ang Pilipinas na naghihingi ng independence, ano. Hindi sila nanghihingi ng pangalan ni King Philip o dugo ni Domingo Lamco, ano. So, malinaw na walang ancestor si Dr. Jose Rizal sa China. Yan ay puro pangloloko ng Inchik, ano. Okey, so gano'n. So, yung Nine Dash Line ay na-resolve na natin na imbento lang, ano, okey? Kaya yung pamimiki ng history, ano, na prioritize ng mga Inchik ay yun ay sobrang pagiging gahama na, ano. So, si Duterte naman ay co-founder naman yan ng PDP Laban nitong si Ninoy Aquino, okey? Si Ninoy Aquino, asawa naman ni Cory Aquino. Si Cory Aquino naman kaibigan niya si General Yepe, okey? Si Janet Lim Napoles ay ito naman ay sangkot sa PDAP scam, ano. Ang PDAP scam o yung sinasabing pork barrel ay imbento ni Cory Aquino, ano, okey. Si Juma Sison, Fujian Chinese din, professor naman ni ano, ni Mao Zedong, 'no, sa University of the Philippines, 'yan. At nagbibintang na terorista daw ang mga Pilipino, ano. So, sa paragraph 9 ng Melting Modius at paragraph 2 ng Melting Modius naka-interlock yun, hindi puwedeng tawagin ang, Pilipino o Pilipinas na terorista, ano. Dahil ipinagtatanggol lang ng Pilipinas at ng Pilipino ang kanilang bansa, ano, laban sa mga mapanghimasok na Inchik, ano. Ito naman si Erap Estrada ay siya naman ay nagtayo ng peke na monumento ng Inchik doon sa Fujian, ano, okey. Si J.C. Robredo nagtayo din ng monumento niya sa Naga at yun ay taga-Jigjang, ano, malapit din sa lugar ni Domingo Lamco, ano. Si Domingo Lamco siya ang namiki ng istorya ng Pilipinas, 'no, kasama itong si fraternity nito ni, Emilio Aguinaldo, ano. So yung mga fraternity na gumawa sila ng kung anong history ng Malaysia Ardenta, kaya nagkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas at sa buong mundo, ano. Eh, yung mga author ng Malaysia Ardenta, 'no, dahil hindi nila naintindihan yung kanilang sinasabi na yun ay panloloko, ano. Akala nila ay tatanggapin ng buong mundo yung panloloko nila, ano. So ito'y isang Fujian Chinese din dahil Uy ang apelyido nito, ay propagandista ito ng komunistang China, 'no. So gano'n. Yan ang history ng China ancestry, ng witchcraft historian of China and the Philippines.